Klaseng mamamatay na mga ngaso. Sa isang ibang linya ng panahon, sinabi ng Diyosa ng proteksyon kay Lefanta Aijim, "Gising ka na ba?" Sumagot si Lefanta Aijim, "Nasaan ako?" Sinabi ng Diyosa ng proteksyon, "Nakikipaglaban ka hanggang sa ilang sandali lang ang nakalipas. Nahulog ka sa patibong ng iyong kalaban. Inatake ka ng hindi inaasahan at napunta sa isang napakalaking kawalan. Kaya ginamit mo ang espada ng kaligtasan sa unang pagkakataon." Sumagot si Lefanta Aijim, "Kaligtasan." Sinabi ng Diyosa ng proteksyon, "Isang kapangyarihang nagliligtas kapalit ng isang bagay na iyong isinusuko. Itinapon mo ang isang bahagi ng iyong pangalan." Sinabi ng Diyosa ng proteksyon sa kanyang sarili, doon naintindihan ni Kim kung ano talaga ang kahulugan ng mga puwang sa kanyang alaala. Sinabi ni Lefanta Aijim, "Naintindihan ko." Tama yon. Sinabi ng Diyosa ng proteksyon sa kanyang sarili, itinapon niya ang isang bahagi ng kanyang pangalan magpakailanman. Kapalit nito, natanggap niya ang tagpong ito sa kanyang harapan. Ang kanyang kalaban ay nawala na parang bula, at siya ay nakaligtas mula sa isang sitwasyong imposibleng matakasan. Nagulat siya nang malaman niyang may ganoong kahalagahan ang kanyang pangalan. Sinabi ni Lefanta Aijim, "Maganda yon." Sinabi ng Diyosa ng proteksyon sa sarili, isang milagro lang dahil sa pagtapon ng bahagi ng pangalan niya. Ngunit hindi lang pangalan ang walang halaga kay Kim. Sinabi ni Lefanta Aijim, "Huy." Sumagot ang Diyosa ng proteksyon, "Bayani." At sinabi niya sa sarili, ang buong buhay niya bago siya napunta sa mundong ito ay wala ng halaga sa kanya. Sinabi ni Lefanta Aijim, "Maililigtas ko ang mundong ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Bago ang lahat, gumawa tayo ng bagong pangalan para sa sarili ko." Aijim. Lefanta Aijim. Tao ng mga disyerto. Siya ang espada na pumapatay sa mga bituin sa kalangitan. Siya ay paghahangaan. Sa kasalukuyan, si Kim Gongjae na nasa itaas ay papatayin na si Lefanta Aijim. At humugot siya ng hiwa habang sinasabi sa sarili, sa pangkalahatan, ang kagutuman ay parang desperadong kamay ng isang batang naghuhukay sa lupa. Tinitigan ni Lefanta Aijim si Kim Gongjae at sinabi, "I-maximize ang pandama. Isusuko ko ang isang oras." Habang naipagtanggol niya ang sarili laban sa mga atake ni Kim Gongjae, sinabi ni Lefanta Aijim, "Ito ba ay isang teknik sa pakikipaglaban gamit ang aura bilang panloob na enerhiya?" Sinasabing ang tradisyonal na mandirigma ay nahuhumaling sa mga teknik ng sirkulasyon ng panloob na enerhiya. At binuksan niya ang kanyang kwaderno. At ipinagpatuloy ang pagsasalita, "Ipinapalagay kong natutunan mo ang teknik na ito hindi sa ortodoksong murim, kundi sa hindi ortodokso. Ipinapalagay ko rin na ang kultong demonyo na binanggit mo ay bahagi ng hindi ortodoksong murim di." Sinabi ni Kim Gongjae, para sa isang taong namatay sa gutom dahil hindi niya maiinom ang tubig sa dagat, ang mundo ay isang disyerto. At ginamit niya ang kanyang kasanayan, Demonic Heaven Divine Art, ikalawang anyo, espadang uhaw habang tinatamaan niya ang buhangin. Sinabi ni Lefanta Aijim, ang ganitong laban ay hindi mabuti, kampo ng kamatayan. Isa kang taong pinapahalagahan ang katarungan. Kung ang katarungan mo ay batay sa lohika, hindi mo ako sasaktan, sinabi ni Kim Gongjae, "Baraya." Habang iwinawasiwas ang espada, sinabi niya, "Baraya. Aga Baraya." At ginamit niya ang kanyang kasanayan, Demonic Heaven Divine Art, ikatlong anyo, espada ng pagkakasakal, sinabi ni Lefanta Aijim, "Palakasin ang pagharang. Isuko ang amoy ng dagat." Habang sila ay nagbabanggaan, sinabi ni Kim Gongjae, "Hanggang kailan mo ako kayang labanan?" Sumagot si Lefanta Aijim, "Hanggat ako'y buhay." Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, "Naiintindihan ko na ngayon. Ang taong ito ay isa sa mga katapusang posibleng abutin ko. Isang bayani na ganap na nagpakadalubhasa sa demonyong sining." Ginamit niya ang kanyang kasanayan, Demonic Heaven Divine Art, ika-4 na anyo, espadang nagyelo, sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, 150 taon na ang nakalipas, nakilala ng aking kaluluwang tagapagbantay ang taong ito. Kaya pala siya ganito noon. Naalala ko ang sinabi ng emperador ng espada, ituturo ko sa kanya kung paano maging masaya. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, alam ng tagapagbantay ang mangyayari sa isang taong marunong lang isuko ang sarili. Kung wala siya sa tabi ko, kung hindi ko nakilala si Laviel, at kung naniwala ako na walang halaga ang aking mga alaala, hindi ko mamarapatang isakripisyo ang mga ito.
Isuko ang alaala ng parehong malamig at mainit na hangin. Sinabi ni Kim Bong-jae, binanggit mo ang katarungan. Sumagot si Lefanta Jim. Tanong ni Kim Bong-jae, kung gayon, ano ang iyong katarungan? At ginamit niya ang kanyang kasanayan, Demonic Heaven Divine Art, ikalimang anyo, sumagot si Lefanta Jim, ito ay upang puksain ang mga konstelasyon. Habang bumubula ang kanyang espada, sinabi niya, Blob. Blob. At ginamit ang kanyang kasanayan, espada ng lason at kamatayan sinabi ni Kim Bong-jae, bakit? Habang bumubula ang espada ni Lefanta Jim, at sinabi niya, ang isang konstelasyon ay isang nilalang na kumukuha ng kalayaan ng tao. Ang kabutihan ay batay sa kalayaan ng tao. Kaya't ang mga konstelasyon ay kasamaan dahil nakikialam sila sa kalayaan ng tao. Sinabi mong tinalo mo ang isang konstelasyon na tinatawag na di namamatay na tagapagpahayag ng kaligayahan. Ang mga tao sa mundong iyon ay napipilitang mamuhay sa kasayahan. Sa ilalim ng mga paang bakal ng kabayong pandigma ng walang hanggang kapatagan, ang mundo ay naging isang larangan ng digmaan. Wala nang puwang para sa kalayaan ng tao roon. Tanong ni Kim Bong-jae, kung ganoon, ano ka? Sumagot si Lefanta Jim, isuko ang halimuyak ng bawat bulaklak. Sinabi ni Kim Bong-jae, ginagawa mo lang ang sinasabi ng iyong talaan. Nasaan ang kalayaan roon? Sumagot si Lefanta Jim, magandang punto. Ako ang sasagot. Kung may isang taong pwedeng magsakripisyo ng kanyang kalayaan para mapanatili ang kalayaan ng lahat, tama lamang na gawin niya yon. Napagpasyahan ko iyan sa sarili kong kagustuhan. Kaya, sumigaw si Kim Bong-jae, kalokohan. Walang saysay kahit paamuyin mo ang mga bulaklak, pagmasdan ang paglubog ng araw, uminom, kumain, o damhin ang hangin ng isang linggo. Ginamit ni Kim Bong-jae ang kanyang kasanayan, Demonic Heaven Divine Art, ika-6 na anyo, espada ng sakit. Sinabi ni Kim Bong-jae, itinatapon mo ang lahat, paulit-ulit. Sabi ni Lefanta Jim, ang mga konstelasyon ay may masamang impluensya sa mundo. Nilalaso nila ang mga tao gamit ang kanilang isipan. Sa loob noon, nagkakaisa ang mga tao. Wala nang ibang pagpipilian. Pumapatay ako ng mga konstelasyon para ibalik sa mga tao ang kalayaang pumili. Sinabi ni Kim Bong-jae, ako ay, tinanong kita, paano naging iba ang ginagawa nila sa ginagawa mo? Sabi ni Lefanta Jim, itapon ang lahat ng panaginip ko ngayong linggo. Itapon ang sakit ng mga sugat. Itapon ang tanawin ng mga umaga, ng gabi, habang binubuklat niya ang mga pahina. Sinabi ni Kim Bong-jae, sinusunod mo lang ang nakasulat sa journal. Mas mabuti pa ang mga konstelasyon. Alam nila ang ginagawa nila. Ikaw, umaarte ka lang base sa mga salita sa mga pahina. Hindi ikaw ang tagapuksa ng mga konstelasyon sa langit. Tagapatay ng konstelasyon, ikaw ang konstelasyong puksain sa langit. Habang si Lefanta Jim ay naging ang konstelasyong pumupuksa ng langit. Sinabi ni Kim Bong-jae, kung ang tanging tungkulin mo ay pumuksa ng mga konstelasyon, kung ganoon, unahin mong puksain ang sarili mo. Ginamit ni Kim Bong-jae ang kanyang kakayahan, Demonic Heaven Divine Art, ika-9 na anyo, espadang pagpapatiwakal. Tinamaan ni Kim Bong-jae si Lefanta Jim. Habang lumilipad ang mga pahina ng kanyang notebook, tinitigan ni Kim Bong-jae siya ng seryoso. Sabi ni Lefanta Jim, itapon ng 1 segundo. Itapon ng 1 segundo. Itapon, 1 segundo. Sumunod na saksak ni Kim Bong-jae habang itinusok niya si Lefanta Jim sa lupa. Sinabi ni Kim Bong-jae, Lefanta Jim. Inaani ko ang iyong mga hiyaw. Sabi ni Lefanta Jim, itapon, habang tinapos na siya ni Kim Bong-jae. System notification, nagulantang ang buong sistema sa pagkamatay ng tagapatay ng konstelasyon, nag-aalangan sa iyo ang mata ng labirinto dahil sa hindi ka panipaniwalang pangyayaring ito. Ipinapahayag ng Warhorse of the Eternal Plains ang pagkabigla sa pagkamatay ng tagapatay ng konstelasyon. Napalakas ang iyong pag-iral. Nadagdagan ang iyong mga skill slots. Ang iyong hunter rank ay ngayon ay rank. Naway samahan ka ng swerte. Tumayo si Kim Bong-jae. Nagulat at nalito ang salamangkero, ano? Sandali lang. Patay na ang tagapatay ng konstelasyon. May isa pang nagsabi, nagbibiro ka. Ang kanyang kaibigan, ang tagapatay ng konstelasyon. Isang babae ang nagtanong, sino yon? Sumagot ang kanyang kaibigan, sa tingin ko tinawag siyang ang Sword Emperor. Sino iyon? Yung siraulong iyon, nabuhay ulit.
Binuhat ni Kim Gong-jae ang katawan ni Lefanta Ai-jim. Sinabi niya sa kanyang sarili, delikado ito. Mas mabuting umalis ako rito bago pa ako mapansin ng husto. Baka mas mataas pa ang antas ng mga taong ito kaysa sa akin. Hindi ko alam kung kailan nila ako ambusin kapag napansin nilang mas mahina ako sa kanila. Sinabi ni Kim Gong-jae, transmit. Habang nakatingin sa kanya ang iba, huminto siya sa paglalakad, nalilito. Sinabi niya, transmit. At sa kanyang isip, bakit hindi ito gumagana? Ngayon ko lang naisip. Hindi ko pa natatanggap ang notifikasyon na cleared na ang stage. Siguradong patay na ang tagapatay ng konstelasyon. Kung ganoon, ano pa ba ang dapat kong gawin? Hindi ba sapat na patayin lang siya? Dahil ba hindi siya ang may-ari ng ika-50 palapag? May isang nagsabi, anong meron sa kanya? Nakatayo lang siya dyan. Sabi ng isang salamangkero, sandali. Ayon sa aking observation skills, rank lang ang level niya. Napawisan si Kim Gong-jae. May isa pang nagsabi, rank. Sigurado ka bang hindi ito panlilinlang? Ang tagapatay ng konstelasyon ay hindi bababa sa rank. Walang paraan na matatalo siya ng isang rank. Isa pa ang sumigaw, hoy. May kumausat sa kanya. Wala bang isa man lang dito na aktibo noong nabubuhay pa ang Sword Emperor? Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, masama ito. May kulang. Sinabi ni Sword Emperor, bakit ako tinititigan mo? Sabi ni Kim Gong-jae, maging tapat ka. May alam ka, hindi ba? Sabi ni Sword Emperor, hindi ko alam ang sinasabi mo. Naibigay ko na sa iyo ang lahat ng payo na kaya kong ibigay. Yung lalaking may puting buhok, tiyak na siya ang tagapatay ng konstelasyon. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, tiyak na nakilala na ng aking guardian ghost ang tagapatay ng konstelasyon noon pa. Sabi ni Sword Emperor, nakapaglaban ako sa kanya ng maayos. Malakas siya, pero hindi sapat para talunin ako. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, nanalo rin siya noon. Sabi ni Kim Gong-jae, hindi mo siya palalampasin. Sword Emperor, isa kang siraulo, pero may dangal ka pagdating sa martial arts at sa espada. Ang aking guro ay isang mabuting tao, pero kahit ganoon, tinawag mo siyang kinatawan ng masamang aral ng demonic cult at pinatay mo pa rin siya. Kaya hindi mo palalampasin ang tagapatay ng konstelasyon, lalo pat mas masama pa ang ginawa niya kaysa sa guro ko. Sabi ni Sword Emperor, kaya gusto kita. Kailangan mong maging matalino para maging hunter. Hehe. Pagdating dyan, may 3 katangian kang kailangang taglayin. Ang talinong makaisip ng paraan para malampasan ang kahit anong sitwasyon, ang tapang para isagawa ang planong iyon, at ang kakayahang magtagumpay sa plano. Ang tagapatay ng konstelasyon ay isang hunter. Tulad mo rin. Sabi ni Lefanta Ai-jim, palakasin ang ultimate attack. Itapon ang alaala ng isang puting bulaklak na nakita ko habang papunta rito. Habang inaatake niya si Kim Gong-jae. Sabi ni Lefanta Ai-jim, nakita ko ang isang lalaking nag-aalaga ng paso ng bulaklak sa daan. Maliit ang paso. Matanda na at payak ang buhay ng lalaki, kaya naramdaman kong kasya ang buong buhay niya sa paso na yon. Tinitigan ko ang paso na naglalaman ng buhay ng matandang lalaki. Kung maaaring ikulong ang buhay saan man, kahit sa paso o sa iba pa, iyan ang paniniwala kong kagandahan. Palakasin ang ultimate attack. Itapon ang alaala ko tungkol sa matanda at sa paso. System notification, ang nag-iisang naghahanap ng katotohanan ay tuwang-tuwa. Pinagmamasdan ng mata ng labirinto ang sitwasyon. Ang Warhorse of the Eternal Plains ay sumusuko sa pag-atake sa iyo. Isang lalaki ang nagsabi, Constellation Killer. Ako ay, sabi ni Lefanta Ai-jim, narinig ko ang bulungan ng mga tao sa isang eskinita. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, pero hindi ko rin ito matawag na walang kabuluhang ingay dahil gusto kong malaman kung ano yon. Isang bagay na hindi mo maunawaan, ngunit gustong-gustong maunawaan. Inisip kong iyon ang kagandahan. Ang mga tunog sa eskinita ay maganda para sa akin. Tumapak ako sa lupa habang naglalakad. Matigas ang lupa. Maganda. Naisip ko, magiging mas mabait kaya ang mga tao kung nakayapak silang maglalakad sa lupa. Ngunit mapanganib iyon sa mga basag na salamin. Ang taong nakayapak ay maaaring mabuti, ngunit nasasaktan. Isa sa inyo ang pumatay sa akin. Pinakamalamang ay ang lalaking may bitbit ng aking katawan. Huling beses akong namatay 153 taon, 7 buwan, at 2 araw na ang nakalilipas.
Ang hunter na pumatay sa akin noon, ang Sword Emperor, ay tiyak na mas mahusay kaysa sa akin. Dahil doon, isinulat ko sa pahina 2 na dapat akong tumakbo kapag ang kalaban ay mas malakas sa akin. Ito ang aral na natutunan ko matapos ang 3 laban at 3 kamatayan laban sa Sword Emperor. Naiwasan mo ang 2 kong ultimate attack. Ngunit kung nasa antas ka ng Sword Emperor, dapat ay agad kang gumanti ng atake pagkaiwas. Tinawag ng Sword Emperor ang antas ng kanyang martial arts na ang lahat ng nakikitang espada. Wala ka sa antas na yon. Mahirap hulaan kung bakit napatay ako ng isang tulad mo. Ibig sabihin, matalino ka para mapihit ang laban pabor sa'yo. Isang hunter na mas matalino kaysa sa akin ay mapanganib. Kung mas lumakas ka pa, maaari kang maging kasing delikado ng Sword Emperor. Isang sandatang tao eh. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, naghandang mamatay. Sabi ni Lefanta Ai-jim, hinahatulan kong hindi kita maaaring pabayaan. Pupukusin kita. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, sa pamamagitan ng paggawa ng karagdagang katawan. Sabi ni Sword Emperor, maligayang pagdating. Habang itinali ni Lefanta Ai-jim ang kanyang buhok sa ponytail. Sabi ni Sword Emperor, ganito sa ika-50 palapag pataas. Sabi ni Kim Gong-jae, lintek. Isang manika na kopya niya. Ang Constellation Killer ay, sa madaling salita, isang sandata ng pakikipaglaban. Sabi ni Lefanta Ai-jim, walang ibang nakasaksi sa laban namin ng Sword Emperor, maliban sa isang konstelasyon. Iyon ay dahil tinitingnan ng Sword Emperor ang laban bilang isang sagradong bagay. Tinawag niya itong tunggalian. Ngunit ang kamatayang ito ay may maraming saksi. Mahirap silang patayin lahat. Ang babaeng salamangkera ay nainis, siraulong baliw di. Sabi ni Lefanta Ai-jim, kaya makinig. Ito ay para sa mga tumuturing sa akin bilang kaaway at para sa mga magiging kaaway ko. Nakuha ko na ang immortalidad. Kahit patayin niyo ako ngayon, babangon akong muli sa inyong harapan. Sumpa ko, papatayin ko ang sinumang papatay sa akin. At kung isang organisasyon ang papatay sa akin, wawasakin ko ang buong organisasyong iyon. Papatayin ko kayo ngayon upang patunayan ang aking paninindigan. Palakasin ang ultimate attack. Itapon ang lahat ng kagandahan sa mundo. Habang nakatingin si Kim Gong-jae sa espada, sinabi niya sa sarili, ako yon. Ang ako na hindi nakilala si Laviel. Mga matang walang takot sa anumang sakripisyo, galing sa matibay na paninindigan. Sa alaala niya, sinabi ni Laviel, huwag mong kitilin ang sarili mo nang wala ang pahintulot ko. Kahit pakiramdam mong hindi mo na maiiwasan ang kamatayan, lumaban ka hanggang sa huling sandali. Habang tinamaan si Kim Gong-jae ng espada ni Lefanta Ai-jim, sumigaw siya sa sakit at sinabi sa sarili, inaamin ko. Isa kang halimaw. Mas malakas ka sa akin. Kasing ingat ka rin ng isang katulad ko. Ngunit hindi ikaw ang nag-iisang may pangalawang pagkakataon, Lefanta Ai-jim. Habang nakangising hinawakan ni Kim Gong-jae ang braso ni Lefanta Ai-jim habang siya ay bumabagsak. System notification, ikaw ay namatay. Ang kasalukuyang hunter rank mo ay, ang pagkakasunod-sunod ng activation ng skill ay magbabago dahil sa pinalakas na parusa. Babala. Muling isinasadula ang trauma mula sa kalabang pumatay sa iyo. Kinukuha ang mga materyales para sa pagsasadula mula sa iyong alaala. Mataas ang antas ng parusa. Animal Realm. Tahimik na bumagsak si Kim Gong-jae. Sa ibang eksena, isang silid-aralan. Sinabi ng tagapag-anunsyo, anunsyo para sa mga estudyanteng nasa loob pa ng campus. Ang mga hindi dadalo sa night study ay pinapakiusapang umalis na sa campus. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.